Alam niyo po ba ang founder ng Apple na si Steve Jobs? Namatay po siya sa edad na 56 at ang pera po niya ay nagkakahalaga noon ng $7 billion. Pero namatay po siya sa pancreatic cancer. Si Kobe Bryant, ang sikat pong NBA basketball player, nanalo po siya ng 4 NBA championship. Napili din po siyang MVP, Most Valuable Player. Sa kasawiang palad, namatay po siya sa edad na 41 years old dahil po sa aksidente, bumagsak yung pong helicopter na kanyang sinasakyan. At ang pera po niya sa bangko, nagkakahalaga daw po ng $600 million. Si Rico yan, maaaring kakilala niyo po, ang guwapo na mata ni Idol na hanggang ngayon pinupuntahan yung kanyang puntod. Nagpapaselfie ang napakaraming tao kahit na siya ay pumanaw na. Nung pong siya ay 27 years old lang, namatay po siya dahil sa bangungot. Ano pong ibig sabihin nito mga kapatid? Hindi ibig sabihin na bata ka, malakas ka, sikat ka, may pera ka, mayaman ka, na marami kang kaibigan, na gwapo ka, na maganda ka, na makapangyarihan ka, na hindi ka na mamamatay. Pagkadami-dami man ang pera mo, pagkasikat-sikat mo man, kahit na ikaw ay makapangyarihan, hindi ka maliligtas nito sa bingit ng kamatayan. Amen? Pero sa ating pagbasa ngayon, para bang meron sinasabi na meron pa tayong magagawa para makaiwas tayo sa kamatayan. Meron tayong pwedeng gawin para maawa ang Diyos at pagkalooban tayo muli ng lakas at buhay. Ito pong si Hezekiah ang hari. Kwento po sa unang pagbasa, malapit na daw siyang mamatay dahil sa isang sakit. Sinabihan na siya ng propeta, maghanda ka na dahil oras mo na. Meron pong tatlong ginawa itong hari si Hezekiah. Bakit biglang naawa ang Diyos at binuhay siya muli? Dahil po sa tatlong bagay na ito, siya po ay binigyan ng panibagong buhay ng Panginoon. Subukan ninyo po gawin ang tatlong bagay na ito para kayo ay buhayin muli at palakasin ng Diyos. At para hindi nyo makalimutan, tandaan nyo po ang tatlong letrang ito. CPR. Dahil hindi po ba pag merong nalulunod, pag merong pong nagchochok, pag merong nahihirapan na huminga, ano po ang gagawin natin sa taong yon? Bigyan mo siya ng CPR. Kung ikaw din ay nag-aagaw buhay ngayon, kung nararamdaman mo na unti-unti nawawalan ka ng lakas, bigyan mo ito ng CPR. At ano po ang CPR na ginawa ni Haring Hezekiah? Unang letra po, letter C. It means cry to God. Noong pong nalaman ni Hezekiah na malapit na siyang mamatay, ano po ang ginawa niya? Ang sabi po sa kwento, humarap daw siya sa pader, tumangis siya. Hezekiah wept bitterly. Ang pag-iyak po ay isang tanda na seryoso ka. And a cry to God in the Bible means it is an act of desperation. To cry to God means it is an expression of your total faith to Him. At tandaan niyo po ito mga kapatid, madalas, ang naririnig at napapansin ng Diyos ay ang panalangin, ang tinig ng mga taong desperado. Sa mabuting balita, balikan niyo po, nagpagaling ang ating Panginoon si Jesus sa mga bulag, sa mga pilay, sa mga namatayan dahil sila ay desperado na. My dear friends, do not be ashamed showing your desperation and weakness to God. Because remember, in your weakness, God is your strength. Huwag kang mahiyang umiyak sa Kanya. Dahil po, sabi din ng Psalm 125 verse 7, those who sow in tears shall reap in rejoicing. Tandaan niyo po, si Jesus umiyak, tumangis sa harapan ng puntod ng kanyang kaibigan si Lazaro. At pagkatapos ng kanyang masakit na pag-iyak, anong nangyari? Nagkaroon ng panibagong buhay
mong patay. Kung gusto mo ding mabuhay at lumakas muli, huwag kang mahiyang umiyak sa Diyos. Amen? The first step to resuscitate your life. Letter C, cry to God. Pangalawang P. P means prayer. Nung tinaningan ni Propeta Isias, itong hari si Hezekiah, agad daw po siyang nanalangin at nagdasal sa Diyos. Kahit na nanghihina siya, kahit na nahihirapan siya, kahit na napakasakit ng kanyang nararamdaman, Hezekiah said this prayer, Lord, remember how faithful I am. Remember I have done your will. Dahil po sa panalangin ni Hezekiah, pinagaling siya ng Diyos. Bakit hindi niyo po subukan? Sa susunod na magdadasal ka, sabihin mo din, Lord, remember me. Ipaalala mo sa Diyos ang pagmamahal niya sa iyo. At para makalimutan din niya yung mga kasalanan mo. And when God hears you, remember this, He will turn your labor into favor. Pag naalala ng Diyos ang pagmamahal niya sa iyo, papalitan niya ang pagod mo sa pagpapala. Kaya nga po, we should not stop praying. We should not grow tired of talking and listening to God. Sabi po ni St. John Chrysostom, ang panalangin ay ang pinagmumulan, ang ugat, ang sibol ng libo-libong pagpapala. Gusto mong pagpalain ka muli ng bagong lakas ng Diyos. Manalangin ka, sabihin mo, Panginoon, tandaan mo ako. Panginoon, alalahanin mo ako. But third and last, letter R. It means to repent. Nung pong malapit nang mamatay ang hari, nagsisi siya. Nagpakumbaba siya sa Panginoon. At napakaganda po ng sabi ng isang santo, that repentance is a contract with God for a second life. Kaya nga kung gusto mong mabuhayan ka, huwag mong kalimutan magsisi ka din sa iyong mga kasalanan. Dahil ang kasalanan ay ang kamatayan ng ating mga kaluluwa. At pag namamatay ang iyong kaluluwa, hindi malayo, susunod ang iyong katawan. Bakit may sakit ka? Bakit wala kang lakas ngayon? Tingnan mo, suriin mo, anong nangyayari sa iyong puso't kaluluwa? Meron bang virus ng kasalanan diyan? Kapag namatay ang kaluluwa, hindi malayo, susunod ang kamatayan ng ating mga katawan. Sabi po ng isang monghe, one tear of repentance opens the doors of heaven. Lumalambot ang puso ng Diyos sa atin kapag marunong tayong magsisi at magpakumbaba. At ang pinakaayaw ng Diyos ay ang kataasan ng loob. Kaya nga po galit na galit ang ating Panginoon sa mga Pariseyo. Kasi nga pinapakita nila na sila lang ang mabuti. Pinapakita nila na sila lang ang banal. Hindi sila marunong magpakumbaba at hindi sila marunong maawa sa iba. Kung gusto mong makuha ang puso ng Diyos, ibaba mo ang iyong sarili. Kung gusto niyong magbago ang pagsasama niyong mag-asawa, repent, be humble. Kung gusto mong magbago ang takbo ng iyong trabaho, ng iyong business, magsisi ka. Ano ba yung iyong mga pagkukulang dyan sa iyong trabaho, dyan sa iyong business? Bakit ka may sakit? Baka meron kang pagkukulang sa pag-aalaga sa iyong katawan. O baka naman meron kang kasalanan sa Diyos o sa ibang tao. Try it. Try to be repentant and your life will change and you will renew your life. Remember, only God can give you life. Kahit na meron kang pera, oo, makakabili ka ng gamot, pwede ka makapunta sa mga pinakamagaling na doktor, pinakamagandang hospital, pero hindi yan magpapahaba ng buhay mo. Amen? Pagkadami-dami mong kakilala na makapangyarihang tao, yung kapangyarihan nila, hindi matutulungan dyan sa iyong paghihirap, dyan sa iyong sakit. Hindi po ba? Only God, who is our way, our truth and life, Jesus, can give you new life. Kaya nga po, kung epektibo sa hari na si Hezekiah, mangyayari din sa iyo yan. Try the CPR method. C, cry to God. P, pray to God. Lord, remember me. R, repent. And be humble. Papalakasin ka ng Diyos. Bubuhayin ka ng Diyos. Ililigtas ka niya sa kamatayan.